Happy New Year po sa inyong lahat mga kapanalig. Bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Ako po, si Sister Panji. Ako po naman si Sister Lou na bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Pasko pa rin, di po ba? Opo, para sa ating mga Kristiyano, araw-araw ay Pasko. Nasa ika-61 episode na tayo sa ating Lectio Divina. Napakagandang pagkakataon ito upang pasalamatin natin ang Diyos sa mga biyayang ating natanggap nitong nakaraang taon 2024. Oo nga, sa kabila ng maraming pagsubok, maraming bagyo, at mga hamon sa buhay, narito pa rin tayo. Sama-samang nagninilay sa salita ng Diyos. Sa unang araw ng bagong taon, let us start counting the blessings we have received. At syempre po, ang mga blessings na inilalaan ng Diyos para sa atin lahat ngayong 2025. At alam nyo, ang isa sa mga blessings na ito ay ang pagninilay sa salita ng Diyos na ipinahayag ni Jesus, ang Diyos ng anak na nagkatawang tao. Patuloy siyang nangungusap sa atin ngayon sa kanyang mga salita. Opo, at tuwing pinagninilayan ko ang kanyang mga salita, ay naaalala ko rin si Mama Mary, ang kanyang mahal na ina. Yan po ang ating ipinagdiriwang ngayon. Napakagandang okasyon na sa unang araw ng 2025 ay ipagdiwang natin ang kapistahan ni Mama Mary, the Mother of God. Totoo yan, si Mama Mary bilang ina ng Diyos ay ina nating lahat, di po ba? Opo, dahil si Mama Mary ay ina ni Jesus, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. At ang bawat isa sa atin ay naging mga anak ng Diyos sa sakramento ng binyag. Kaya si Maria ay ating ina. Isn't it wonderful? Meron tayong ina na patuloy na gumagabay sa atin sa gitna ng kapighatian at kawalan ng pag-asa. Feeling natin, magaan ang pakiramdam kung meron tayong isang ina na matatakbuhan at nakahandang dumamay sa atin tuwina. Totoo yan. Ngayon ay World Day of Prayer for Peace. At si Mama Mary ang Queen of Peace. Tunay na di niya tayo pababayaan sa ating mga pagsubok. At bago namatay si Jesus sa kanyang pagkabayubay sa krus, ay inihabilin niya tayo kay Mama Mary. Opo, mga kapanalig, sinabi ni Jesus, babae, hayan ang iyong anak. At sinabi sa kanyang alagad, hayan ang iyong ina. Kaya pasalamatan natin ang Diyos sa pagkakaloob sa atin ng isang ina, si Maria. At pasalamatan din natin si Mama Mary sa kanyang pagtanggap na maging ina ng Diyos. Dahil sa pagtalima ni Maria sa kalooban ng Diyos, ay naisakatuparan ang kaligtasang dulot ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ngayon po, ay handa na natin ang ating sarili sa pagninilay ng salita ng Diyos sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa pagpapadala mo sa amin ng iyong bugtong na anak na si Jesus, ang aming manunubos. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin kay Maria bilang aming ina. Maraming salamat din sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin nitong nakaraang taong 2024. Sa iyong pagmamahal, paggabay at pagkalinga sa amin sa gitna ng kadiliman, mga kaguluhan at matinding pagsubok na aming pinagdaanan bilang isang pamilya at isang bayan. Maraming salamat din po sa mga biyayang inilalaan mo sa amin ngayong taong 2025. Nawa maging bukas kami sa pagtanggap ng anumang kaloob mo sa amin sa taong ito at sa lahat ng pagkakataon. Ipadala mo po ang iyong banal na espiritu upang maunawaan namin ang mensahe ng iyong anak na si Jesus na nabubuhay at nagkahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alam mo ba, Sister Vanti, napakagandang isipin na sa unang araw ng taong 2025, on the solemnity of Mary, Mother of God, ay bubuksan ni Pope Francis ang Holy Door ng Basilica of St. Mary Major doon sa Roma. Yes, mga kapanadi. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng Jubilee Year of Hope na sinimula noong December 24, 2024 sa pagbubukas ni Pope Francis ng Holy Door of St. Peter's Basilica. By the way, naalala niyo ba last year? Ipinagdiwang natin ang Year of Prayer. Kung may pananampalataya sa ating panalangin, may pag-asa. Nagdiriwan din tayo ng Bible Month ngayong January. At alam niyo ba ang tema? God's Word, Source of Hope. Wow! Talagang ginagabayan tayo ng Espiritu Santo, no? Biro mo, ang lahat ng ito ay nag-aanyaya sa atin na manalig sa Diyos at mamuhay na puno ng pag-asa. At ito rin po ang mensahe ng ating pagninilayan ngayon mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 2, verses 16 to 21. Naparoon agad ang mga pastol at natagpuan nila si Maria, si Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang siya ay makita nila ay naunawaan ang lahat ng sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na yaon. At lahat ng nakarinig sa mga salaysay ng mga pastol ay namangha sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay tinandaan ni Maria at pinagdili-dili sa kanyang puso. Pagkatapos ay nagsiuwi ang mga pastol na nagbigay ng luwalhati at papuri sa Diyos dahil sa tanang bagay na kanilang nakita at narinig, ayon sa ibinalita sa kanila. Pagdating ng ikawalong araw, ang sanggol ay tinuli at pinangalanang Jesus. Ang pangalang itinawag sa kanya ng anghel bago pa ipinaglihi. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Alam mo ba, Sister Van, nakaka-inspire yung bersikulo na nagsasabing, ang lahat ng bagay na ito ay tinandaan ni Maria at pinagdili-dili sa kanyang puso. Kung iisipin natin, andun sila sa sabsaban, kasama ng mga tupa at mga pastol na sumamba kay Jesus, ang anak ng Diyos. Ano kaya ang feeling ni Mama Mary noon? Palagay ko, nagmuni-muni siya sa pagsilang ni Jesus ang manunubos. Nagalak siya sa pagsilang ng anak ng Diyos. Subalit, pinagnilayan din niya kung paano siya patuloy na ginagabayan ng Diyos. Oo nga, no? At sa simula pa lamang ay nagdanas na si Maria ng maraming pagsubok. Sa pagbati pa sa kanya ng anghel upang ipahayag ang good news na siya ay magiging ina ng Diyos, ay nagtanong na siya, paano ito mangyayari gayong wala akong nakikilalang lalaki? Matapos ipaliwanag ng anghel ang pagpili sa kanyang ng Diyos, ay nagtiwala siya. Kaya naman, ang lahat ng pangyayari sa kanyang buhay ay itinuturing niyang isang misteryo at bahagi ito sa katuparan ng plano ng Diyos na iligtas ang sanlibutan. Nanalig siya na ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay anak ng Diyos na nagkatawang tao na magliligtas sa ating lahat. Imagine, naglakbay sila ni San Jose papunta sa Bethlehem upang sumunod sa kautusan ni Augustus Caesar na magpatala. Kahit hirap na siya dahil kapanahonan na niyang magsilang kay Jesus, ay sumunod pa rin sila. At naglakbay din sila ni San Jose patungo sa Ehipto dahil nanganganib noon ang buhay ni Jesus kay Herodes. Nagdanas din ng pag-alaala si Maria sa pagkawala at pagpakita kay Jesus sa templo. Ngunit nakita niya na ang lahat ay ayon sa kalooban ng Diyos at patuloy siyang nagtiwala sa Kanya. Opo, malalim ang kanyang pagtitiwala kay Jesus. Sa isang kasalan ay nakita ni Maria ang matinding pangangailangan ng bagong kasal dahil sa kakulangan ng alak.
ipinaalam ni Maria kay Jesus ang tungkol dito at sinabihan niya ang mga utusan na sundin ang anumang ipag-uutos ni Jesus. At naganap ang unang himala ni Jesus. Ang tubig ay naging alak. Wow! Truly, Mary is the mother of hope in times of need. Alam niya ang pangangailangan ng iba. Pero ang pinakamahirap na pagsubok ni Maria ay ang kanyang pakikiisa sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus sa krus. Yes, nang masalubong niya si Jesus, napasan ang krus patungo sa Kalbaryo. Napakasakit yun para sa kanya. Ano kaya ang kanyang naramdaman sa pagkamatay ni Jesus sa krus? Noong kinalong niya si Jesus nung ibaba siya sa krus. At noong inilibing na si Jesus, matinding pangungulila. Ang lahat ng ito ay kanyang tinanggap ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang Diyos ay tapat at laging siyang nananalig. Nakasama niya ang Diyos tuwina. Naranasan din ni Maria ang lahat na pagsubok sa buhay. Ngunit patuloy siyang naging bukas sa kalooban ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Nakiisa siya sa pagkakasakit, kamatayan, pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Kaya naman, lubos na kasiyahan ang kanyang nadama sa muling pagkabuhay ni Jesus. Opo, mga kapanalig, si Jesus ay muling nabuhay at kasama natin siya sa tuwina. Yan ang nagbibigay lakas at pag-asa kay Maria. Ngunit nakita natin na bago pa man niya naranasan ang kaligayahang dulot ng pagkabuhay na maguli ni Jesus, ay dinanas ni Maria ang mga sakripisyo bilang ina ng Diyos. Opo, naranasan ni Maria ang lahat ng pagsubok sa buhay at nauunawaan niya ang lahat nating kinaing. Kaya huwag tayong mag-alala, kasama natin si Jesus at si Mama Mary sa pagtahak sa landas ng buhay. Si Jesus ang ating pag-asa and Mary is our mother, the mother of hope. Ayan po, ay pakinggan na natin ang sharing ng ating mga guests. Sina APC Mimit Dimakulangan, member of the Association of Pauline Cooperators, Pasay City, at Dang Caro, member of the Pauline Bible Core Group. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, ipadala mo po sa amin ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo kami magnilay ng iyong salita. Itanim ito sa aming puso ng may pananampalataya at sa ibuhay ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Kaya naparoon agad sila at natagpuan nila si Maria, si Jose at ang isang sanggol sa labangan. Nang siya'y makita nila, ay naunawaan ang lahat sa kanila ang tungkol sa sanggol na iyon. Ang lahat ng narinig nila sa salaysay ng pastol ay namangha sila. Ang lahat ng bagay na ito ay tinandaan ni Maria at pinagdili-dili sa kanyang puso. Pagkatapos ay nagsiuwi na ang mga pastol na nagbibigay ng luwalhati at papuri sa Diyos dahil sa tanang bagay na kanilang nakita at narinig, ayon sa ibinalita sa kanila. Pagdating ng ika-8 araw, ang sanggol ay sinulat at pinangalanan ng Jesus, ang pangalang itinawag sa kanya ng anghel bago ipaglihi.
ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magnilay tayo. Ang bersikulong napili ko ay bersikulo 16. Kaya naparoon agad sila at natagpuan si Maria, si Jose, at ang sanggol sa labangan. Napili ko ang bersikulo ito sapagkat naantig sa aking puso, sapagkat inilarawan dito kung saan ang lugar na ipinanganak ni Maria si Jesus, ang anak ng Diyos, ang hari ng hari, ang ating tagapagligtas, ay ipinanganak sa sabsaban, isang di pangkaraniwan lugar at simple. Maging ang mga pastol ay namangha pagkakita kay Jesus. Subalit, patuloy nilang niluwalhati at tinakila si Jesus. Si Maria, si Jose, at si Jesus ay larawan ng simpleng pamilya. Ang bersikulo ay nagpapaalala sa akin na mamuhay ng simple. Oo nga no, Ate Mimit. Ngayon, ang bilis ng pagbabago at pag-unlad ng teknolohiya. Sumabay ako sa pagbabago at pag-unlad ng teknolohiya. Tulad ng aking asawa, ay nagtrabaho din ako para sa pamilya at mabigyan sila ng komportableng pamumuhay. Nagtrabaho ako na nagtrabaho. Sideline dito, sideline doon. Kailangan makaipon ng marami para sa komportableng buhay. Nakalimutan ko na ang sentro pala dapat ng aming pamilya ay si Jesus. Subalit, may mga pangyayari sa aking buhay na muli akong ginising upang alisin ang mga hindi ka dapat na akin kampin sa aking buhay, ang mga material na bagay. Oo nga't may pera kami. Akala ko noon, kapag marami kang pera, makapangyarihan ka at matagumpay ka. Alam mo, Ate Mimit, ito yung mga panandalian lamang. Kaya ang bersikulong aking nabasa ngayon ay umantig sa aking puso para bang inaanyayahan ako ng Panginoon na gawing pamantayan ng sabsaban, na mamuhay ng simple, tapat at tuwid. At patibayin ko ang relasyon sa Diyos, kasama na ang aking pamilya. Kaya ngayong papasok na ang pabagong taon, dapat tayo maging bearer of God's love and hope. Kaya, hayaan natin papasukin sa ating mga puso at tahanan si Jesus. Hayain natin si Jesus. Halina, Jesus. Halina. Tulad mo, Dang, yung bersikulo na napili mo ay yun ding bersikulo ang napili ko. Kaya naparoon agad sila at natagpuan nila si Maria, si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa labangan. Tunay nga na ang bawat pangyayari sa ating buhay ay may dahilan. Lahat tayo ay may calling, tinawag tayo ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan. Ako bilang nanay at lola na rin, nakaranas din ako ng mga problema sa buhay, napakaraming mga alalahanin sa buhay, pero ang lahat ng ito ay talagang inilaan ko sa Diyos, isinuko ko sa Diyos lahat at ginawa ng lahat ay maayos. Katulad ngayon, hindi ko malaman kung saan ko iiwan yung apo ko kasi walang maiiwan dahil may mga trabaho yung mga magulang nila, sa akin ay iwan. Pero gumawa pa rin ang paraan ng Diyos sa mga simpleng bagay, doon natin nararamdaman yung presensya ng Diyos. Kagaya ngayon, may napag-iwanan ako sa apo ko kaya ako nakarating dito. Talagang pagpapala ng Diyos na masasabi na sa bawat sandali ng ating buhay, manalig lang tayo sa Kanya, kumapit tayo tulad ni Maria, lahat ay magiging maayos ang lahat.
Amen. Kaya sa ating pagtatapos, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo na ang iyong salita ang maging tanglaw sa aming landas. Nawa ang kapangyarihan nito ay magbigay lakas sa amin upang mamuhay kami bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Ate Mimit at Dang, sa inyong inspiring sharing. Nawa patuloy tayong mamuhay ng may pag-asa kasama ni Mama Mary at ng ating Poong Jesus, ang bukal ng pag-asa. At sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa ating Lectio Divina, maraming salamat po. Kasama namin kayo sa aming panalangin. Muli, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like, follow at share sa aming Facebook pages. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa aming misyon sa Bible Ministry. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayo mag-deposit sa mga sumusunod na bank account. Bilang pagtatapos, magpasalamat tayo sa paggabay ng ating Panginoon at ipanalangin natin ang higit na nangangailangan. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa iyong paggabay sa unang araw ng bagong taon at sa mga grasyang inilalaan mo sa amin sa taong 2025. Ipinauupaya namin sa iyo, O Ama, ang aming Santo Papa, ang mga pinuno ng simbahan at mga bansa, ang mga may sakit, ang mga biktima ng digmaan at kalamidad, ang intensyon ng aming mga taga-subaybay. Sa tulong ng iyong grasya, kasama ni Maria, manatili nawa ang kapayapaan sa buong mundo at naging saksi nawa kami ng pag-asa sa aming mga kapatid na nagdurusa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli, lagi nating alalahanin, mahal tayo ni Lord, purihin siya, ngayon at magpakailanman. See you next first Wednesday of February at 6 p.m. Here in this FB page and YouTube.